Good morning. Dito tayo ngayon sa may Piborgo Street, Maynila at doon papuntang City Hall at dito naman po sa ating likuran yung papuntang Jones Bridge. Pero may pupuntahan po tayo dito ngayon underpass dito po sa may Loton. Samahan niyo po ako at tingnan po natin kung ano na po yung itsura nitong Loton underpass. Noong panahon ni Mayor Isko Moreno ay nagkaroon ng mga inspection dito, no, kasama yung mga architect at kailangan namin gagawin na. Pero ngayon bumabalik po tayo dito at tingnan po natin kung ano na po ang itsura dito, kung mayroon bang progress yung Loton underpass. Pinamumugaran din kasi ito ng mga street dwellers kung kaya't napakadumi nito noon. At kung ano-ano pong mga dumi ng tao ang makikita mo dyan sa tabi-tabi. Tapos dito sa pinakaibaba ay ang dami po rito mga nakahiga before. Ngayon eto na po itsura. May nagbabantay naman dito, may nakikita tayong mga security guard minsan at may mga naglilinis. Bagamat ito may kalumaan na rin kasi itong underpass na ito. Kaya kikita po natin itong ceiling yan ay sira-sira na rin mga kababayan. Diyan po tumutulo yung tubig. Yan, tapos ito baha po dito sa flooring. Yan, kung maaayos siguro ito ay panigurado ay gaganda rin ito at katulad ng sa may Lagos Nilad underpass ay sana pagandahin din ito, at mas mahaba ito kaysa doon sa Lagos Nilad underpass. Ayan, ito po ngayon ang itsura nito. Wala namang ganong basura at wala na rin pong mga street dwellers dito. Ayan, may naglilinis po dyan. May nagmi-maintain naman, kaya lang ay kailangan talagang may i-repair dito para hindi tumutulo yung mga tubig. Ayan, okay. Dire-diretso lang tayo. At dito naman sa may bandang kanan papuntang Quiapo. Yan. Kasi ito ang tawiran para makapunta ka dyan sa kabila. Mula rito sa Loton makakatawid ka dyan sa may Intramuros, especially mga estudyante. Yan, dito po talaga ang daanan yan. So, may karumihan pero hindi naman ganun kadami ang basura. Hindi katulad ng dati, So yung mga tricycle driver, dito lamang, dito rin po yung mga sakayan ng jeep. Yan, dito rin yung mga may vendors, mabibilan dito ng mga merienda. Yan, umuulan-ulan po kasi ngayon, kung kaya't ito, buti na lang may dala tayong payong. Okay, dati 7-Eleven dito Yan dyan Yan, buhat nung nagkaroon ng COVID ay yan, nagsarado po yan at hindi na po nagbukas ngayon. I think iba na pong office yung naririyan from government yata yung office dyan. Tapos itong nasa kanan natin, ito bus terminal ito tapos doon naman po yung Metropolitan Theater. Yan, dyan naman pagka diniretso natin yan kita po natin dyan yung Central Terminal Station dito po sa LRT. Tapos malapit lang din po dyan yung Arroceros Forest Park. Dire-diretso po tayo doon para makita nyo rin po yung Arroceros Forest Park. Maganda rin po mamasyal dyan. Yan, libre lamang po mag-re-register lamang po kayo dyan sa may entrance. May mga security guard. Yan, walang tigil po ulan ngayon basang-basa po yung kalsada. And hopefully maya-maya ay tumila na ang ulan. Yan, dito po tayo papunta tayo dito sa may dyan po yung station nitong Central Terminal. Tapos dito naman po itong Arroceros Forest Park.
And hopefully sana maayos na yung ano, yung Loton Underpass. Kasi may plano dyan before eh. Okay, dito na po tayo sa loob ng Arroceros Forest Park. At umaraw-araw na po. Napakasarap mamasyal dito, no? Mga huni ng ibon at mga naglalakihang puno ang makikita po natin dito. Ayan, may mga namamasyal na po dito, no? Yan, libre lamang po ang pagpasok dito, mga kababayan. Tapos ay talagang pinangangalagaan po itong lugar na ito para hindi po mababoy o hindi terhan ng kung sino-sino lang, ano. Wala na po tayo makikitang ganitong gubat sa ano, sa Maynila. Yan, sino po ba mag-aakala na mayroong gubat dito sa gitna ng syudad, ano? Ayan, napakasarap po mamasyal dito dahil maraming puno at marami din pong mga ibon ng mga rito nagpupuntahan. Yung mga photographers, ano, talagang mga ibon lamang dito yung mga pinipicturean nila. Ayan, so napaayos itong Arroceros Forest Park nung nanunungkulan si I think si Mayor Isko Moreno pa yata yun that time. Tapos hanggang ngayon po ay mini-maintain, ano, sa pamumuno naman ni Mayor Hanny Lacuna. Diyan po may mababasa kayo dyan, mga history nitong itong Arroceros Forest Park. Muntik na rin kasi itong mabenta noon, ano, sa panahon naman ni dating Mayor Joseph Estrada. Kasi gagawin sana itong gym o parang buildings na itatayo dito. So buti na lamang po hindi natuloy, ano, dahil kita nyo naman po ang ganda. Ayan, meron pa dito mga koi fish. Yan, may nag-aalaga po ng mga koi fish dito. Kaya hindi po natin basta-basta bibigyan na lamang ng mga pagkain, ano. Okay, dito naman po tayo. Yan, ikutin po natin itong lugar na ito. Ayan, so yung mga tuyong dahon talagang hinahayaan lamang po dyan, ano. At the same time, nadudurog yan, nasasama sa lupa, nagiging natural fertilizer ng mga halaman po dito at mga puno. So dati wala itong yung parang pathway dito, no. So nung panahon po ni Mayor Isko Moreno ay na-rehabilitate itong Forest Park. Wala pong puno na nasira dito. Bagkus nagdagdag pa po sila ng mga puno dito. So isa sa mga iniingatan dito, no, ito pong Arroceros Forest Park. Dito naman po ay madidiretso tayo dito sa may bandang malapit na to sa may Ilog Pasig. Yan, marami din pong nagpupuntahan dito sa area nito. So ang ganda po ng lugar na ito. Ayan, ito po yung Ilog Pasig, mga kababayan. Ayun po yung Ayala Bridge.
unti-unti nang ano, no, lumilinis itong Ilog Pasig. Gawa nga po ng mga dredging operation, rehabilitation itong Ilog Pasig, especially sa mga ibang part nitong Ilog Pasig ay may mga dredging operation, tatanggal na po ng burak at mas ini-improve pa, no? At darating yung time na napakaganda na rito dahil nga po sa mga esplanade pa na idadagdag. Katulad po dito, no, i-connect po ito doon sa may esplanade doon sa may likuran ng ng Manila Post Office. So, ang dami pong mga estudyante na nagpupuntahan dito. Siguro during their break time, malapit lamang po kasi ito sa UDM, Universidad de Manila. Ayan po. So, kahit pa paano wala pong gaanong mga ngayon, mga water lily.